Mabilis na bumabagsak ang ulan ng gabing iyon habang tinatahak ni Samuel Vergara ang maputik na daan sa gilid ng kabundukan ng San Teodoro. Halos hindi na niya maramdaman ang sariling mga paa sa kapal ng putik na kumakapit sa kanyang bota. Ang kanyang uniforme bilang sundalo ay puno ng gasgas at bahid ng dugo. Dugong hindi niya alam kung mula sa kanya o sa mga kasamahan niyang naiwan sa madilim na gubat, ilang oras pa lamang ang nakararaan. 2 araw na silang nagsasagawa ng operasyon laban sa armadong grupong nagtatago sa kabundukan. Ngunit hindi bala ng kaaway ang tunay na kinatatakutan ng mga sundalo roon, kundi ang mga kwentong matagal nang ibinubulong ng mga taga-baryo. Mga nilalang na hindi tao, mga matang nagliliwanag sa gitna ng gabi, at isang lumang bahay na hindi raw dapat nilalapitan kailanman. Humigpit ang pagkakahawak ni Samuel sa kanyang rifle habang pilit na inuunat ang paghinga. Pagod na siya. Ilang oras na siyang naliligaw matapos mahiwalay sa kanyang grupo nang biglang bumagsak ang matandang tulay na kanilang tinatawid. Kapag umabot ka sa bahagi ng kagubatan na puro balete, huwag kang hihinto. Biro noon ng isa niyang kasamahan bago sila umalis ng kampo. Doon daw nanginginain ang mga aswang. Pinagtawanan lamang iyon ni Samuel noon. Ngunit ngayong siya'y nag-iisa, basa ng ulan, at napapalibutan ng makakapal na puno habang unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid, iba na ang pakiramdam. May kakaiba sa gabing iyon, napakatahimik, walang huni ng kuliglig, walang ibon, walang kahit anong ingay kundi ang pagbuhos ng ulan at ang marahang pag-aspas ng hangin sa mga dahon. At pagkatapos, may narinig siyang yabag. Tumigil siya, mabilis siyang lumingon sa likuran. Wala. Tanging mga puno lamang na bahagyang sumasayaw sa hangin. Huminga siya ng malalim at muling naglakad. Ngunit kasabay ng bawat hakbang niya ay tila may isa pang pares ng paang sumusunod mula sa dilim. Basang-basa na ang kanyang mukha nang mapansin niya ang munting liwanag sa malayo. Naningkit ang kanyang mga mata. Isang bahay. Nagmistulang pag-asa iyon sa gitna ng malamig na gabi. Mabilis siyang lumapit kahit hirap ng igalaw ang katawan dahil sa pagod. Habang papalapit siya, unti-unting luminaw ang itsura ng bahay. Isa iyong lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. Mataas ang pagkakatayo, may malawak na balkonahe, at tila ilang dekada nang nakatayo sa gitna ng kagubatan. May mahinang ilaw na nagmumula sa bintana. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Parang ayaw siyang papasukin ng hangin mismo. Huminto siya sa harap ng hagdan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang bumigat ang kanyang dibdib. Parang may nagsasabing umalis siya habang may oras pa. Ngunit wala na siyang ibang mapupuntahan. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan at kumatok. 1 beses. 2 beses, walang sumagot. Nang akmang tatalikod na siya, biglang bumukas ang pinto ng kusa. Tumambad sa kanya ang isang matandang babae na nakaitim na saya. Payat ito at halos kulay abo na ang balat. Ang mga mata nito'y matalim ngunit kalmado. "Pasok ka, iho," malamig nitong sabi. Saglit na nag-atubili si Samuel. "Pasensya na po," sagot niya. "Naliligaw po ako. Maaari po bang makisilong kahit ngayong gabi lang?" Hindi agad sumagot ang matanda. Tila pinag-aaralan nito ang bawat galaw niya. Pagkatapos ay dahan-dahan itong ngumiti. "At bakit hindi?" sabi nito. "Bihira kaming magkaroon ng bisita rito." Pumasok si Samuel. Mainit ang loob ng bahay kumpara sa malamig na ulan sa labas.
May amoy na kahoy at lumang kandila sa paligid. Tahimik ang buong bahay, ngunit pakiramdam niya'y maraming matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Napansin niyang napakalaki pala ng bahay at tila napakaraming kwarto. Mag-isa lang po ba kayo rito? Tanong niya habang pinupunasan ng mukha. Hindi, sagot ng matanda. Bago pa siya makapagtanong muli ay may lumabas na isang dalagang may mahabang buhok mula sa kusina. May dala itong tuwalya at mangkok ng mainit na sabaw. Halos mapahinto si Samuel sa pagkakatitig. Napakaganda ng dalaga. Maputi ang balat, mahaba ang buhok at napakalamig ng mga mata nito. Anak ko, pakilala ng matanda. Tahimik na iniabot ng dalaga ang tuwalya. Salamat, mahinang sabi ni Samuel. Hindi sumagot ang babae, patuloy lamang itong nakatitig sa kanya. May kakaiba sa mga mata nito, parang may lihim na hindi dapat malaman. Umupo si Samuel sa mesa at mabilis na ininom ang sabaw. Ramdam niyang unti-unting bumabalik ang init ng kanyang katawan. Malayo pa ba ang baryo rito? Tanong niya. Tahimik ang mag-ina. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita ang matanda. Walang baryo malapit dito. Napatigil si Samuel. Kung ganon, gubat lang ang nakapaligid dito sa maraming kilometro. Biglang nanlamig ang kanyang batok. Hindi niya napansing unti-unting lumalakas ang hangin sa labas. Kasabay noon ay may marahang tunog mula sa itaas ng bahay. Parang may mabibigat na bagay na gumagapang sa kisame. Unti-unting napatingin si Samuel sa bubong. May hayop po ba kayo rito? Tanong niya. Hindi sumagot ang matanda, ngunit ang dalaga ngumiti. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang bahagyang paglabas ng matutulis nitong ngipin. Biglang tumayo si Samuel, napahigpit siya sa hawak ng kanyang rifle. Tahimik ang buong bahay. Pagkatapos, may marahang tumawa mula sa itaas. 1, 2, 3. Hindi iyon ordinaryong tawa ng tao, parang paos na bulong ng gutom na nilalang. Dahan-dahang nagsalita ang matandang babae habang nakatitig sa kanya. Huwag kang matakot, sundalo. Unti-unting nagsara ang pinto ng bahay ng kusa. At huwag ka ring basta lalabas ngayong gabi. Naramdaman ni Samuel ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sapagkat sa unang pagkakataon sa buong buhay niya bilang sundalo, mas natatakot siya ngayon kaysa noong nasa gitna siya ng digmaan. At doon niya unti-unting naisip ang nakakakilabot na posibilidad. Ang bahay na tinuluyan niya ay maaaring tahanan ng mga aswang. Nanatiling nakatayo si Samuel sa gitna ng lumang sala habang mahigpit na hawak ang kanyang rifle. Pakiramdam niya'y unti-unting lumiliit ang paligid habang ang malamig na katahimikan ng bahay ay tila pumipisil sa kanyang dibdib. Sa labas ay patuloy ang malakas na ulan. Ngunit sa loob ng bahay, wala ni kahit anong tunog. Tanging ang marahang paglangit-ngit lamang ng kahoy sa bawat galaw ng hangin ang maririnig. Tahimik na nakatingin sa kanya ang matandang babae habang ang dalaga namang anak nito ay hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanyang mukha. Hindi alam ni Samuel kung alin sa dalawa ang mas nakakatakot. Ang matandang halos walang emosyon. O ang dalagang napakaganda ngunit may mga matang tila kayang pumatay. Huwag kang masyadong balisa, sabi ng matanda. Hindi ka namin sasaktan. Ngunit sa tono nito, hindi nakapagbigay iyon ng kapanatagan. Mas lalo lamang siyang kinabahan. Kung ganon, maingat na sabi ni Samuel. Ano po iyong narinig ko sa itaas? Hindi agad sumagot ang matanda. Tanging ang dalaga lamang ang bahagyang yumuko at nagsimulang ayusin ang mga mangkok sa mesa. Mga kapatid niya,
Sagot ng matanda pagkaraan ng ilang sandali. Naramdaman ni Samuel ang panlalamig ng kanyang batok. Ilan po kayo rito? Muling ngumiti ang matanda. Sapat para mabuhay. Hindi na muling nagsalita si Samuel. Sa dami ng karanasang pinagdaanan niya bilang sundalo, natutunan niyang kilalanin kung kailan may panganib. At sa mga sandaling iyon, malinaw sa kanyang hindi normal ang mga taong nasa harapan niya. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay noon ay ang mabilis na pagpatay-sindi ng ilaw ng gasera. At sa isang iglap, may nakita siyang aninong dumaan sa itaas ng kisame. Mabilis, halos hindi tao ang galaw. Napaatras siya at agad itinutok ang rifle pa itaas. Relax, sundalo, malamig na sabi ng dalaga sa unang pagkakataon. Kung gusto ka naming patayin, kanina ka pa namin ginawa. Diretso siyang napatingin dito. Mababa ngunit napakalinaw ng boses nito. At kahit malamig ang tono, may kakaibang lungkot siyang naramdaman mula rito. Ano ba talaga kayo? Tanong niya. Tahimik ang buong bahay. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumayo ang matandang babae. Lumapit ito sa bintana at bahagyang sinilip ang madilim na kagubatan. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Matagal nang may mga nilalang sa mundong ito bago pa dumating ang mga tao. Unti-unti itong lumingon kay Samuel. At matagal nang tinatawag ng mga tao ang mga katulad namin sa pangalang aswang. Hindi nakaimik si Samuel dahil kahit alam niyang maraming alamat sa Pilipinas tungkol sa mga aswang, hindi niya kailanman inisip na makakatagpo siya ng totoong mga nilalang na ganoon. Hindi maaari, bulong niya. Totoo ang lahat ng kwento, sagot ng matanda. Mas malala pa nga, biglang may kumalabog mula sa itaas. Malakas. Kasunod noon ay mabibigat na yabag. 1, 2, 3. Parang may malalaking hayop na umiikot sa kisame. Dahan-dahang napatingin si Samuel sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. At doon niya nakita 2 pares ng matang mapupula na nakasilip mula sa dilim. Nanigas siya. Unti-unting lumabas ang 2 lalaki mula sa anino. Kapwa sila maputla, mahahaba ang buhok, at may matatalim na matang tila gutom na gutom. Ngunit ang higit na nagpanginig kay Samuel ay ang kanilang mga ngiti. Mahahaba ang mga pangil ng mga ito. At sino itong bisita? Paos na tanong ng isa. Sundalo raw, sagot ng dalaga. Lumapit ang isa sa mga lalaki habang inaamoy ang hangin sa paligid ni Samuel. Amoy dugo, bulong nito. Amoy tao. Mabilis na itinutok ni Samuel ang rifle. Lumayo kayo. Biglang natawa ang 2 lalaki. Mahaba, paos, nakakakilabot. Matapang, sabi ng isa. Pero pagod ka na. Humigpit ang hawak ni Samuel sa gatilyo. Ngunit sa totoo lang, alam niyang tama ito. Halos mawalan na siya ng lakas. 2 araw siyang walang maayos na pahinga. Sugatan pa siya sa tagiliran, at kung sakaling umatake ang mga nilalang na nasa harapan niya, hindi niya alam kung kakayanin pa niyang lumaban. Biglang nagsalita ang matandang babae. Tama na. Agad na tumahimik ang 2. Hindi siya pagkain. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng 2 lalaki. Halatang hindi nila gusto ang sinabi ng matanda ngunit tila wala silang magawa. Lumapit ang dalaga kay Samuel at maingat na tiningnan ang sugat nito. Malalim, sabi nito. Ayos lang ako. Hindi. Bago pa makatanggi si Samuel, ay kumuha na ang dalaga ng malinis na tela at halamang gamot mula sa isang cabinet. Tahimik itong lumuhod sa harap niya. Dahan-dahang nilinis ang sugat niya. Napangiwi si Samuel sa hapdi. Bakit ninyo ako tinutulungan? Tanong niya habang nakatingin sa babae.
Saglit itong natigil, pagkatapos ay marahang sumagot. Dahil hindi lahat ng aswang ay halimaw. Biglang natahimik ang buong silid. Maging ang dalawang lalaki sa hagdan ay tila hindi nagustuhan ang sinabi nito. Luna, malamig na sabi ng matanda. Ngunit hindi ito pinansin ng dalaga. Sa unang pagkakataon ay napansin ni Samuel ang tunay nitong mukha. Hindi lamang ito maganda, mukha rin itong pagod, malungkot, parang matagal nang nakakulong sa buhay na ayaw nito. Anong pangalan mo? Tanong ni Samuel. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Luna. Samuel. Bahagyang ngumiti ang babae. Ngunit agad ding nawala iyon nang biglang may marinig silang alulong mula sa malayong kagubatan. Mabilis na nagbago ang mukha ng matanda. Pumasok kayong lahat. Bakit? Tanong ni Samuel. Ngunit bago pa sumagot ang matanda, may malakas na kumalabog sa bubong ng bahay. Napatingala silang lahat. At pagkatapos, may mahahabang kuko na dahan-dahang kumayod sa kisame. Parang may kung anong nilalang na gumagapang sa ibabaw ng bahay. Isa pa, hindi mula sa pamilya nila. Unti-unting namutla si Luna. Sila na, bulong nito. Sino? Tanong ni Samuel. Ngunit ang sumagot ay ang matandang babae. Ang mga tunay na halimaw. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang mabagal na pagkalmot ng mahahabang kuko sa bubong. Krrrkap! Parang sinasadya ng nilalang sa itaas na iparinig sa kanila ang bawat galaw nito. Nanigas si Samuel habang nakatutok pa itaas ang kanyang rifle. Bilang sundalo, nasanay na siya sa panganib, ngunit kakaiba ang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Hindi ito takot sa tao. Takot ito sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Tahimik namang nakatingin sa kisame ang pamilya ni Luna. Kapansin-pansin ang pagbabago ng kanilang mga mukha. Ang dalawang lalaking kanina'y tila mabangis ay biglang naging alerto. At maging ang matandang babae ay tila kinakabahan. Sino sila? Muling tanong ni Samuel. Hindi agad sumagot si Luna. Bagkus ay marahan nitong hinila si Samuel palayo sa gitna ng sala. Manahimik ka, bulong nito. Makinig ka lang. Muling kumalabog ang bubong, mas malakas. Kasabay noon ay ang mahinang ungol na tila galing sa isang mabangis na hayop. Unti-unting lumapit ang isa sa dalawang lalaki sa pintuan habang may hawak na matalim na gulok. Nahanap nila tayo, paus nitong sabi. Hindi dapat sila nakarating dito. Dahil sa kanya, sagot ng isa pang lalaki habang nakatingin kay Samuel. Sinundan siya, napakunot noo si Samuel. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya masagot ay biglang namatay ang ilaw ng gasera. Nilamo ng dilim ang buong bahay. At sa loob ng ilang segundo, tanging ang mapupulang mata lamang ng mga kasama niya ang kanyang nakita. Mabilis siyang napaatras. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Luna. Huwag kang matakot, bulong nito. Pagkatapos ay biglang nagsindi ng kandila ang matanda. Muling lumiwanag ang silid, ngunit hindi nawala ang nakakatakot na pakiramdam. Sa halip ay lalo lamang lumala. Dahil ngayon, malinaw na nilang naririnig ang mga yabag sa bubong. Marami sila, at hindi tao ang bigat ng kanilang mga hakbang. Dapat tayong umalis dito, sabi ni Samuel. Huli na, sagot ng matanda. Kasabay noon ay may marahas na tumama sa dingding ng bahay. Bug! Nayanig ang buong istruktura. May narinig silang ungol mula sa labas, mababa, magaspang, at gutom na gutom. Napatingin si Samuel sa bintana.
Sa pagitan ng malalakas na patak ng ulan, ay may nakita siyang anino sa labas. Matangkad, payat, nakadapa sa apat na paa na parang hayop. Ngunit ang ulo, mukhang tao, nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahang gumapang ang nilalang palapit sa bintana hanggang luminaw ang mukha nito sa ilalim ng kidlat. Maputlang balat, mahabang dila, at mga matang puting-puti. Napaatras si Samuel. "Ano iyon?" "Hindi sila katulad namin," sagot ni Luna habang nakatitig sa nilalang. "Mas masahol sila." Biglang ngumisi ang nilalang sa labas. At sa kanito marahang itinukod ang noo sa bintana. Tok, tok, tok. Parang may batang gustong papasukin. Ngunit ang mga mata nito'y punong-puno ng kabaliwan. Mabilis na isinara ng matanda ang kurtina. Walang lalapit sa bintana. Mariin nitong utos. Muling yumanig ang bubong. At pagkatapos, may marahas na tumalon mula sa itaas pababa sa balkonahe. Sumunod pa ang isa, at isa pa. Hindi na mabilang ni Samuel ang dami nila. Napansin niyang unti-unting nagbabago ang anyo ng dalawang lalaki sa bahay. Humahaba ang kanilang mga pangil. Lalong namumula ang kanilang mga mata. Maging si Luna ay tila hirap na kontrolin ang sarili. "Anong nangyayari sa inyo?" tanong ni Samuel. "Kapag may panganib," sagot ni Luna, "lumalabas ang tunay naming anyo." Hindi siya nakasagot dahil unti-unti nang humahaba ang mga kuko ni Luna habang nananatiling malamig ang mukha nito. Ngunit kahit ganoon hindi siya nito tinatakot. Sa halip, parang pinoprotektahan pa siya. Biglang may sumigaw mula sa labas. Hindi iyon sigaw ng tao. Parang pinaghalong iyak at alulong ng hayop. Kasabay noon ay ang malakas na pagbasag ng kahoy sa likod ng bahay. "Sila na!" sigaw ng isa sa mga lalaki. Mabilis na gumalaw ang lahat. Tumalon ang dalawang lalaki patungo sa likod habang hawak ang kanilang mga gulok. Ang matandang babae na may kumuha ng kakaibang pulang pulbos mula sa isang kahon at ikinalat sa paligid ng pinto. "Anong ginagawa ninyo?" tanong ni Samuel. "Protection." "Laban saan?" Hindi sumagot ang matanda. Ngunit si Luna ay marahang tumingin sa kanya. "May mga aswang na pinipiling manatiling tao," sabi nito. "At may mga aswang na matagal nang nilamon ng gutom." Muling yumanig ang bahay, at saka may kamay na biglang lumusot sa dingding. Mahaba, butot balat, may matutulis na kuko. Agad na nagpaputok si Samuel. Boom! Nabingi ang buong silid sa lakas ng putok. Tumalsik ang dugo sa dingding kasabay ng nakakabinging sigaw ng nilalang sa labas. Ngunit imbes na umatras, mas lalo pang dumami ang mga ungol mula sa paligid ng bahay. Parang nagalit ang buong kagubatan. "Hindi mo dapat ginawa iyon," malamig na sabi ng matanda. "Anong gusto mong gawin ko? Hayaan akong patayin nila?" Bago pa sumagot ang matanda ay biglang bumukas ang bahagi ng dingding. At mula roon ay may gumapang na nilalang papasok. Napakabilis nito. Diretso itong sumugod kay Samuel. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang humarang si Luna. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Humaba ang kanyang mga kuko, namula ang kanyang mga mata. At sa bilis na hindi kayang sundan ng ordinaryong tao, sinaksak niya ang nilalang sa leeg. Tumalsik ang maitim na dugo sa sahig. Napahinto si Samuel. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Tahimik na tumayo si Luna habang hawak ang dugo ang nilalang na unti-unting namamatay sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon kay Samuel. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ng dalagang kanyang pinagkakatiwalaan. Isa rin siyang halimaw, ngunit bago pa siya makapagsalita, may malakas na sigaw na nanggaling mula sa labas ng bahay.
Isang pamilyar na boses ng tao. Samuel, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa yun sa kanyang kasamahan sa hukbo at tila napapaligiran ito ng mga nilalang sa gitna ng kagubatan. Samuel! Muling umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa labas habang patuloy ang malakas na ulan. Nanigas si Samuel. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Reyes! Bulong niya. Si Corporal Diego Reyes ang isa sa pinakamalapit niyang kasama sa hukbo. Kasabay niya itong nagsanay, lumaban, at muntik nang mamatay sa maraming operasyon. At ngayon naroon ito sa labas. Sa gitna ng kagubatang puno ng halimaw. Mabilis na sumugod si Samuel patungo sa pintuan ngunit agad siyang hinarang ni Luna. Huwag! Kailangan ko siyang tulungan. Kapag lumabas ka ngayon, hindi ka na makakabalik. Ngunit hindi na nakinig si Samuel. Bilang sundalo, hindi niya kayang pabayaan ang kasamahan. Mabilis niyang itinulak ang pinto at bumungad agad ang malakas na ulan at malamig na hangin. Madilim ang buong paligid. Tanging ang paminsan-minsang kidlat lamang ang nagbibigay liwanag sa kagubatan. Reyes! Sigaw niya. May sumagot mula sa di kalayuan. Narito ako! Agad siyang tumakbo pababa ng hagdan habang nakatutok ang rifle sa paligid. Putik ang bawat hakbang niya at halos hindi siya makakita sa lakas ng ulan. Kasunod niya si Luna, mabilis, tahimik, parang anino sa gabi. Pagdating nila sa gilid ng bakuran ay nakita nila si Reyes na nakasandal sa isang puno. Sugatan ito at halos hindi makatayo. Samuel, hingal nitong sabi. Agad siyang lumapit. Ayos ka lang ba? Ngunit bago pa makasagot si Reyes ay biglang nagsalita si Luna. Lumayo ka sa kanya. Napalingon si Samuel. Ano? Hindi inaalis ni Luna ang tingin kay Reyes at ngayon ay napansin din iyon ni Samuel. May kakaiba sa kanyang kasama. Napakaputla nito. At ang mga mata nito halos walang itim. Parang may manipis na puting ulap na bumabalot sa mga mata nito. Reyes? Maingat na tawag ni Samuel. Dahan-dahang ngumiti ang lalaki. Ngunit hindi iyon ang ngiti ng dati niyang kaibigan. Akala ko hindi ka nalalabas, paos nitong sabi. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Samuel. Anong nangyari sa'yo? Hindi sumagot si Reyes. Sa halip ay dahan-dahan itong tumayo. At doon nakita ni Samuel ang malalalim na sugat sa tiyan nito. Sugatang-sugatan ito. Imposibleng nakakalakad pa. Ngunit naroon ito, nakatayo, ngumingiti. Biglang humigpit ang hawak ni Luna sa braso ni Samuel. Hindi na siya tao. Kasabay noon ay mabilis na nag-iba ang mukha ni Reyes. Humaba ang panga nito. Lumaki ang bibig, at mula roon ay lumabas ang mahabang dila na tila ahas. Napaatras si Samuel. Reyes! Mabilis na tumalon ang nilalang papalapit sa kanya. Boom! Agad nagpaputok si Samuel. Tinamaan sa balikat ang nilalang ngunit hindi ito huminto. Sa isang iglap ay nasa harapan na niya ito. Ngunit mas mabilis si Luna. Humarang siya kay Samuel at marahas na sinipa ang nilalang palayo. Tumalsik ito sa putikan. Kasabay noon ay nagsulputan ng iba pang mga nilalang mula sa kagubatan. 1, 2, 10. Marami sila. Gumagapang sa mga puno, nakadapa sa lupa. Nakangisi habang unti-unting pumapalibot sa bahay. Naramdaman ni Samuel ang tunay na takot. Hindi ito laban na kayang ipanalo ng bala lamang. Tumakbo tayo, sigaw ni Luna. Ngunit huli na, mabilis na sumugod ang isa sa mga nilalang mula sa likuran. Bago pa makaputok si Samuel ay kinagat nito ang kanyang balikat. Napadaing siya sa sakit. Agad namang sinaksak ni Luna ang nilalang gamit
ang matutulis nitong kuko hanggang bumagsak iyon sa putik. Samuel! Mabilis nitong inalalaya ng sundalo. Ngunit habang hawak siya ni Luna ay napansin nitong may kakaibang pagbabago sa sugat niya. Unti-unting nangingitim ang paligid ng kagat at mabilis iyong kumakalat. Nanlaki ang mata ni Luna. Hindi... Ano? Hingal na tanong ni Samuel. Hindi agad sumagot si Luna. Sa halip ay mabilis siyang hinila pabalik sa bahay habang papalapit ng papalapit ang mga nilalang. Pagpasok nila ay agad isinara ng matanda ang pintuan at ikinalat muli ang pulang pulbos sa sahig. Sa labas ay maririnig ang galit na ungol ng mga nilalang. Paulit-ulit nilang kinakalmot ang dingding. Parang sabik na sabik makapasok. Ngunit mas nakakatakot ang ekspresyon ni Luna habang nakatingin sa sugat ni Samuel. Ano bang problema? Tanong niya. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ay nagsalita ang matandang babae. Kinagat ka ng bangkilan. Bangkilan? Mga aswang na matagal nang nabaliw sa gutom. Unti-unting bumigat ang paghinga ni Samuel. Anong mangyayari sa akin? Hindi sumagot agad ang matanda. Ngunit si Luna ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Kapag hindi naagapan, mahinang sabi nito, unti-unti kang magiging katulad nila. Natahimik si Samuel. Parang huminto ang mundo niya. Hindi siya makapaniwala. Bilang sundalo, handa siyang mamatay anumang oras. Ngunit ang maging halimaw, hindi niya iyon kayang isipin. Biglang sumakit ng matindi ang sugat niya. Napadaing siya habang napaluhod sa sahig. Pakiramdam niya ay may apoy na gumagapang sa kanyang ugat. At kasabay noon, may mga bulong siyang narinig sa kanyang isip. Mahinang mga boses, gutom, dugo, laman. Mabilis siyang napahawak sa ulo. Samuel! Sigaw ni Luna. Ngunit bago pa siya matulungan, biglang nagdilim ang kanyang paningin. At sa isang iglap, may nakita siyang kakaibang pangitain. Isang lumang baryo. Mga bahay na nasusunog. Mga taong tumatakbo habang pinapatay ng mga nilalang sa gabi. At sa gitna ng apoy, may isang batang babae na umiiyak habang duguan ang kanyang mga kamay. Batang si Luna. Unti-unting lumingon ang batang babae sa kanya. At sa likod nito may isang napakalaking nilalang na may mahabang pakpak at nagliliyab na mga mata. Ngumiti ito kay Samuel. Pagkatapos ay nagsalita sa loob ng kanyang isip. Malapit ka nang maging amin. Mabilis na nagmulat ng mga mata si Samuel habang hingal na hingal. Madilim pa rin ang paligid. Ngunit wala na siya sa sala ng bahay. Nakahiga siya ngayon sa isang maliit na silid na gawa sa lumang kahoy. May kandilang nakasindi sa tabi ng kama at umaalingasaw sa hangin ang amoy ng mga halamang gamot. Nanlalabo ang kanyang paningin at pakiramdam niya'y may mabigat na bagay na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Parang may ibang dugong gumagapang sa kanyang mga ugat. Unti-unti siyang bumangon ngunit agad siyang napahawak sa kanyang balikat. Nandoon pa rin ang sugat ng kagat, ngunit ang mas nakakatakot, hindi na ito dumudugo. Ang paligid nito'y nangingitim at tila may ugat na gumagapang palabas mula sa laman niya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Luna habang may dalang mangkok ng mainit na tubig. Agad itong lumapit nang makitang gising na siya. Huwag kang masyadong gagalaw. Anong nangyari sa akin? Paos niyang tanong. Hindi agad sumagot si Luna. Tahimik lamang nitong inilapag ang mangkok at dahan-dahang nilinis ang sugat niya. Napapikit si Samuel sa hapdi. 3 oras kang walang malay. Sagot nito matapos ang ilang sandali. Muntik ka nang mamatay. Napatingin siya rito.
At ngayon, saglit na natahimik si Luna. Hindi ko alam. Muling bumigat ang dibdib ni Samuel. Sa labas ng silid ay naririnig pa rin niya ang malalakas na hangin at mahinang pag-ulan. Ngunit mas malinaw niyang naririnig ngayon ang ibang bagay. Mga yabag sa ibaba ng bahay, mahihinang bulungan. At maging ang paggalaw ng mga dahon sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit parang bigla siyang natigil? Naririnig niya kahit ang napakalalayong tunog. Parang naging mas matalas ang kanyang pandinig. Napansin iyon ni Luna. Nagsisimula na. Anong nagsisimula? Unti-unting umiwas ng tingin si Luna. Ang pagbabago. Parang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Samuel ang mga salitang iyon. Ayaw ko nito. Alam ko. Ayaw kong maging katulad nila. Biglang tumingin sa kanya si Luna. At ano ba kami para sa'yo? Natahimik siya. Hindi niya agad nasagot ang tanong. Dahil kahit alam niyang mga aswang ang pamilya nito, sila rin ang nagligtas sa kanya. Sila ang nag-alaga sa kanya. At sa bawat oras na lumilipas, mas nakikita niyang hindi simpleng halimaw ang mga ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang matandang babae. Mas seryoso ang mukha nito ngayon. Kailangan nating mag-usap. Agad tumayo si Luna. Tahimik namang naupo si Samuel sa gilid ng kama habang nakatingin sa matanda. May paraan pa ba para gumaling ako? Diretsahan niyang tanong. Hindi agad sumagot ang matanda. Pagkatapos ay marahang umupo sa harap niya. Mayroon. Bahagyang nabuhayan ng loob si Samuel. Ano iyon? Ngunit delikado. Wala akong pakialam. Tahimik na pinagmasdan siya ng matanda. At handa ka bang pumatay para mabuhay? Napakunot noo siya. Anong ibig mong sabihin? Ang lason ng bangkilan ay buhay. Unti-unting nagsalita ang matanda habang tila may malalim na alaala itong binabalikan. Kapag nakapasok sa dugo ng tao, unti-unti nitong kinakain ang kaluluwa. Naramdaman ni Samuel ang malamig na pawis sa kanyang batok. May lunas lamang bago tuluyang makumpleto ang pagbabago. Ano? Tibok ng puso ng pinuno ng mga bangkilan. Nanigas siya. Kailangan mong patayin ang pinuno nila. Tahimik ang buong silid. Maging si Luna ay tila kinakabahan sa usapan. At kapag hindi, mabigat ang naging sagot ng matanda. Sa loob ng 3 gabi, hindi ka na magiging tao. Napapikit si Samuel. Bilang sundalo, marami na siyang naranasang panganib. Ngunit ito ang unang pagkakataong naramdaman niyang unti-unti siyang nawawala sa sarili. Biglang kumirot ang sugat niya. Matindi. Napadaing siya habang napahawak sa kanyang dibdib. Kasabay noon ay may biglang sumulpot na imahe sa kanyang isip. Dugo. Mainit na dugo. At isang matinding gutom na hindi niya maipaliwanag. Mabilis siyang napatingin kay Luna. At sa isang iglap na amoy niya ang dugo nito. Napahigpit ang kanyang paghinga. May bahagi ng kanyang isip na gustong lumapit, kumagat, uminom. Agad siyang napaatras sa sariling iniisip. Ano ba itong nangyayari sa akin? Napansin niyon ni Luna. Ngunit sa halip na matakot ay lumapit ito sa kanya. Lumaban ka. Hirap na hirap ako. Hindi ka pa nawawala. Tahimik silang nagtitigan. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Samuel ang totoong takot sa mga mata ni Luna. Takot na baka maging isa rin siyang halimaw. Biglang may malakas na sigaw mula sa ibaba ng bahay. Kasunod noon ay mabilis na yabag. Agad bumukas ang pinto at sumulpot ang isa sa mga lalaking kasama nila.
Hinahanap na nila siya. Sino? Tanong ni Luna. Ang sundalo. Mabilis nitong nilingon si Samuel. Mas dumami ang mga bangkilan sa paligid. Anong gusto nila sa kanya? Tanong ni Samuel. Tahimik ang lalaki. Pagkatapos ay mabigat itong sumagot. Hindi ka ordinaryong tao. Naningkit ang mga mata ni Samuel. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa ito makasagot, biglang yumanig ang buong bahay. Napakalakas. Parang may dambuhalang bagay na bumagsak sa bubong. Kasunod noon ay isang napakalalim na ungol. Hindi iyon tunog ng karaniwang nilalang. Parang halimaw na matagal nang natutulog. Unti-unting namutla ang mukha ng matandang babae. Huli na. Muling yumanig ang bahay. At saka may mahahabang kuko na dahan-dahang bumaon sa kisame ng silid ni Samuel. Unti-unting nabiyak ang kahoy at mula sa madilim na siwang, may isang nagliliyab na mata na sumilip pababa sa kanya. Napatigil ang lahat sa loob ng silid. Walang sino man ang gumalaw habang nakatitig sa nagliliyab na matang nakasilip mula sa nabiyak na kisame. Mabagal iyong kumurap. At sa bawat segundo ay mas lalo lamang bumibigat ang hangin sa paligid. Pakiramdam ni Samuel ay unti-unting nawawala ang init sa kanyang katawan. Hindi ordinaryong nilalang ang nasa itaas nila. Ramdam niya iyon hanggang buto. Dahan-dahang umatras si Luna habang humahaba ang kanyang mga kuko. Lumabas kayo rito, malamig nitong sabi. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip unti-unting lumawak ang bitak sa kisame. KRRKKKK. Parang papel na pinupunit ang tunog ng kahoy habang dahan-dahang lumilitaw ang maitim na mga daliri ng nilalang. Mahahaba, butot balat, at may mga kuko na tila kayang humiwa ng bakal. Mabilis na hinila ng matandang babae si Samuel palayo sa kama. Bumaba tayo, ngunit huli na. Sa isang napakalakas na dagundong ay tuluyang nabasag ang kisame. Bumagsak ang nilalang sa loob ng silid. Napaurong si Samuel habang mabilis na itinutok ang rifle, ngunit halos hindi siya makahinga sa nakita. Napakalaki ng nilalang. Halos sumayad ang likod nito sa kisame kahit nakayuko. Maitim ang balat nito na tila nabubulok na kahoy. Mahahaba ang mga braso at ang bibig nito'y umaabot hanggang tainga, puno ng matutulis na pangil. Ngunit ang higit na nakakatakot, mukha itong dating tao. At sa gitna ng noo nito ay nagliliyab ang iisang mata. Tahimik itong nakatingin kay Samuel. Pagkatapos ay ngumiti. Sa wakas, mababa at magaspang ang boses nito. Natagpuan din kita. Agad nagpaputok si Samuel. Bum! 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 Sunod-sunod na tumama ang bala sa dibdib ng nilalang, ngunit tila wala lamang iyon dito. Tumalsik lamang ang maitim na dugo habang nananatili ang nakakakilabot nitong ngiti. Walang silbi, bulong ni Luna. Mabilis siyang sumugod sa nilalang at sinubukang laslasin ang leeg nito gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit sa isang iglap ay nasalo siya ng halimaw. Napakabilis nito. Mahigpit nitong sinakal si Luna gamit ang isang kamay. Luna! Sigaw ni Samuel. Mabilis siyang sumugod at hinampas ng rifle ang nilalang sa ulo. Nagkaroon iyon ng pagkakataong makawala si Luna at tumalon palayo. Ngunit agad ding bumaling ang halimaw kay Samuel. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding takot. Dahil sa mga mata ng nilalang, tila kilala siya nito. Hindi mo pa rin alam kung sino ka, paus nitong sabi. Naningkit ang mga mata ni Samuel. Anong sinasabi mo? Biglang ngumisi ang nilalang.
At hindi sinabi sa'yo ng mga tao mo ang totoo. Bago pa makapagsalita si Samuel ay mabilis na sumugod ang halimaw. Tumama siya sa dingding dahil sa lakas ng pagkakasalpok. Napadaing siya habang tumalsik ang kanyang rifle sa sahig. Kasabay noon ay muling kumirot ang sugat sa kanyang balikat. Mas matindi kaysa dati. Pakiramdam niya ay may apoy na sumasabog sa kanyang dugo. At biglang may narinig siyang tibok. Dug, dug, dug. Hindi iyon tibok ng sarili niyang puso, kundi tibok ng lahat ng nasa paligid niya. Naririnig niya ang dugo sa loob ng katawan ni Luna, ng matandang babae, ng halimaw. At kasabay noon ay ang matinding gutom, napahawak siya sa ulo. Ano ba itong nangyayari sa akin? Mabilis na lumapit si Luna. Samuel, tingnan mo ako. Ngunit hirap na siyang kontrolin ang sarili. Namumula ang kanyang paningin. Humahaba ang kanyang mga kuko. At unti-unting tumatalas ang kanyang mga ngipin. Nanlaki ang mata ni Luna. Hindi, ngumiti ang halimaw. Nagigising na siya. Biglang sumigaw si Samuel habang napapaluhod sa sahig. Pakiramdam niya'y may ibang nilalang na pilit lumalabas mula sa loob niya. At kasabay noon, may mga alaala siyang nakikita na hindi naman niya maalala noon. Isang kampo militar, mga sundalo, mga eksperimento. At isang batang lalaki na nakakadena habang pinagmamasdan ng mga opisyal. Batang siya, mabilis siyang napahinga. Hindi. Ngunit tuloy-tuloy ang mga alaala. May isang matandang opisyal na nagsasalita. Ang dugo niya ay katulad nila. Kapag lumaki siya, maaari siyang maging sandata. Bantayan ninyo siya. Biglang bumalik si Samuel sa kasalukuyan habang nanginginig ang buong katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ako, tahimik na nakatingin sa kanya ang halimaw. At ngayon alam mo na. Mabilis na umiling si Samuel. Sinungaling ka. Ngunit bago pa makapagsalita muli ang nilalang, ay mabilis na sumugod ang dalawang lalaking kasama ni Luna mula sa ibaba. Pareho silang nagbago ng anyo. Mahahaba ang pangil. Mapupulang mata. Sabay nilang inatake ang halimaw. Nagkaroon ng marahas na sagupaan sa loob ng silid. Nabasag ang mga dingding habang nag-uunahan ang kanilang bilis. Tumalsik ang dugo sa kahoy na sahig, ngunit kapansin-pansing mas malakas ang halimaw. Sa isang hampas lamang nito ay tumilapon ang isa sa mga lalaki pababa sa hagdan. Kasunod noon ay ang nakakabinging sigaw nito. Hindi ninyo siya maitatago sa amin. Biglang namatay ang lahat ng kandila sa bahay. Nilamon muli ng dilim ang paligid at sa gitna ng kadiliman nagningas ang iisang mata ng halimaw. Diretso itong nakatingin kay Samuel. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Ang dugo mo ay hindi dugo ng tao. Unti-unting bumigat ang paghinga ni Samuel. At ikaw, ngumiti ang nilalang habang unti-unting humahaba ang kanyang mga pangil. Anak ka ng gabi. Parang huminto ang oras sa loob ng silid. Anak ka ng gabi. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Samuel ang mga salitang iyon habang nakatitig siya sa nagliliyab na mata ng halimaw. Hindi niya matanggap. Buong buhay niya ay naniwala siyang isa lamang siyang ordinaryong sundalo. Isang batang ulila na lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng militar matapos mamatay umano ang kanyang mga magulang sa isang pag-atake ng mga rebelde. Iyon ang kwento na paulit-ulit na sinabi sa kanya. Ngunit ngayon unti-unti iyong nababasag. Hindi totoo iyan, paos niyang sabi. Ngumisi ang halimaw. Ramdam mo na ang gutom, hindi ba? Hindi nakasagot si Samuel.
Dahil totoo iyon. Nararamdaman niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. Ang pagdaloy ng dugo sa paligid ay tila malinaw na musika sa kanyang pandinig. At pinakamasama sa lahat, may bahagi ng kanyang isip na nasisiyahan dito. Biglang sumugod muli ang dalawang lalaking kasama ni Luna upang pigilan ang halimaw. Nagliyab ang mga mata ng nilalang habang mabilis nitong sinalag ang kanilang pag-atake. Napakalakas ng banggaan ng kanilang mga katawan. Nabiyak ang dingding ng silid at nagkalat ang mga piraso ng kahoy. "Samuel!" sigaw ni Luna. Mabilis itong lumapit at hinawakan siya sa mukha. "Tingnan mo ako!" Unti-unti siyang napatingin dito. Hindi takot ang nasa mga mata ni Luna, kundi awa. "At huwag kang makinig sa kanya." "Pero paano kung totoo?" Nanginginig niyang sagot. Tahimik si Luna, at sapat na ang katahimikang iyon upang lalo siyang matakot. Biglang may malakas na sigaw mula sa ibaba ng bahay. Napalingon silang lahat. Ang matandang babae ay nakatayo sa paanan ng hagdan habang may hawak na lumang kampilan na nababalutan ng pulang tela. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat ni Samuel, kundi ang pagbabago sa anyo ng matanda. Unti-unting kumikinis ang kulubot nitong balat. Humahaba ang buhok, at ang dating mahina at kuba nitong katawan ay tila bumabalik sa lakas ng kabataan. Nanlaki ang mata ni Samuel. Hindi siya pinansin ng matanda. Sa halip ay mabilis itong tumalon pa itaas at sinaksak ang halimaw sa likod. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ng nilalang. Maitim na dugo ang tumalsik sa hangin. Napaatras ang halimaw habang nagngangalit. "Matagal na kitang hinahanap, Amara," galit nitong sabi. Ngunit malamig lamang na nakatitig ang matanda. "Hindi kita hahayaang kunin ng bata." "Bata?" Muling bumigat ang dibdib ni Samuel. Parang mas marami pa silang alam tungkol sa kanya kaysa sa nalalaman niya sa sarili niya. Mabilis na lumapit si Luna. "Kailangan nating umalis dito." "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi natin siya kayang talunin dito." Kasabay noon ay muling yumanig ang buong bahay. Mula sa labas ay narinig nila ang napakaraming ungol. Dumarami ang mga bangkilan. At tila handa na nilang lusubin ang bahay anumang oras. Mabilis na hinila ni Luna si Samuel patungo sa likod ng silid kung saan may maliit na pinto na natatakpan ng lumang kabinet. Binuksan nito iyon. Isang madilim na lagusan ang bumungad. "Diyan tayo dadaan." "Anong mayroon dyan?" Ligtas na daan palabas ng kagubatan. Ngunit bago pa sila makapasok ay biglang humarang ang halimaw. Napakabilis nito. Humahagikik habang tumutulo ang maitim nitong dugo. "Huli na kayo." Biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. At sa isang iglap, may nagsimulang gumapang na maitim na usok mula sa katawan ng nilalang. Unti-unti iyong kumalat sa kisame at dingding na tila buhay. Napansin ni Samuel na ang mga bahagi ng bahay na nadadapuan ng usok ay agad nabubulok. "Nagbabago siya," bulong ni Luna. Mabilis na napatingin si Samuel sa halimaw, at doon niya nakita unti-unti itong lumalaki. Pumuputok ang balat nito habang may mas malaking anyo na tila pilit lumalabas mula sa loob. Nagsimula itong magkaroon ng malalaking pakpak na parang paniki. Humahaba ang mga braso, at dumudoble ang laki ng bibig nito. Napaatras si Samuel. Hindi na ito mukhang tao. Isa na itong tunay na nilalang ng bangungot. Biglang sumigaw si Amara. "Umalis na kayo!" Kasabay noon ay mabilis nitong iwinasiwas ang kampilan. May pulang liwanag na sumabog mula sa talim at tumama sa halimaw. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw nito. Nagkaroon ng pagkakataon sina Samuel at Luna upang tumakbo papasok sa lagusan.
Agad isinara ni Luna ang lihim na pinto. Mula sa loob ng makitid na daanan ay naririnig pa rin nila ang marahas na labanan sa itaas. Mga sigaw, pagbagsak ng kahoy, ungol ng mga halimaw. Mabilis silang tumakbo sa madilim na lagusan habang hawak ni Luna ang isang maliit na lampara. Tahimik si Samuel. Magulo ang isip niya. Luna, mahina niyang sabi, hindi ito lumingon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Patuloy lamang sa paglalakad si Luna. Kilala mo ba talaga ako? Saglit itong natigil. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa mukha nito. Hindi ko dapat sabihin sa'yo. Pero alam mo, napapikit si Luna. Pagkatapos ay marahang tumango, unti-unting bumigat ang dibdib ni Samuel. Sino ako? Tahimik ang lagusan. Tanging tunog lamang ng kanilang mga hakbang ang maririnig. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, marahang nagsalita si Luna. Noong bata ka pa. Muntik ka nang patayin ng sarili mong ama, naniga si Samuel. At ang ama mo, unti-unting namutla ang kanyang mukha habang nakatitig si Luna diretso sa kanyang mga mata. Siya ang pinakamalakas na aswang na nabuhay sa kabundukang ito. Hindi agad nakapagsalita si Samuel. Parang nawalan ng hangin ang makitid na lagusan habang paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang sinabi ni Luna. Ang kanyang ama isang aswang. At hindi lamang ordinaryong aswang, kundi ang pinakamakapangyarihan sa buong kabundukan. Hindi mahina niyang bulong. Ngunit kahit gusto niyang tanggihan iyon, may bahagi ng sarili niyang tila matagal nang alam ang katotohanan. Ang kakaibang lakas niya. Ang mabilis niyang paggaling sa mga sugat noon pa man. Ang matinding galit na madalas niyang hindi makontrol kapag nasa labanan. At ngayon, ang gutom na gumagapang sa loob niya. Huminto si Luna sa gitna ng lagusan. Mahina ang liwanag ng lampara sa kanyang mukha, ngunit malinaw pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Pasensya ka na. Bakit hindi ninyo sinabi agad sa akin? Dahil ayaw naming matulad ka sa kanya. Napahigpit ang kamao ni Samuel. Sino ba siya? Tahimik si Luna sa loob ng ilang segundo bago ito sumagot. Ang pangalan niya ay Datu Rahvek. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Samuel nang marinig niya ang pangalang iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pamilyar iyon sa kanya. Parang isang alaalang matagal nang nakabaon sa kailaliman ng isip niya. Isa siyang pinuno ng mga sinaunang aswang, pagpapatuloy ni Luna. Kinakatakutan maging ng sarili niyang uri. Habang nagsasalita ito ay muli silang naglakad sa makipot na daanan. Ang lagusan ay amoy lupa at lumang kahoy. Paminsan-minsan ay may naririnig silang malalayong sigaw mula sa itaas. Patuloy pa rin ang labanan sa bahay. At ang nanay ko? Tanong ni Samuel. Saglit na yumuko si Luna. Tao siya. Unti-unting bumigat ang paghinga ni Samuel. Nagmahalan sila? Hindi. Mabilis siyang napatingin kay Luna at hindi rin siya pinili ng ama mo. Tahimik na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa loob ng lagusan. Dahan-dahang nagsalita si Luna. Dinukot siya. Parang may humigpit sa dibdib ni Samuel. Noon lamang niya tunay na naramdaman ang takot sa dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Ayaw kang ipanganak ng ama mo, dagdag ni Luna. Dahil kalahati kang tao. Kung ganon, bakit ako nabuhay? Huminto muli si Luna. At ang sumunod nitong sinabi ay lalo pang nagpabigat sa kanyang isip. Dahil may taong nagsakripisyo para iligtas ka. Biglang may sumiklab na alaala sa isip ni Samuel. Isang babae, mahabang buhok, duguan. Karga ang isang sanggol habang tumatakbo sa gitna ng apoy.
At sa likod nito isang dambuhalang nilalang na may nagliliyab na mga mata. Napahawak si Samuel sa ulo. Nanay! Mabilis siyang napaluhod dahil sa matinding sakit na biglang sumabog sa kanyang isip. Lumuhod si Luna sa harap niya. Samuel! Parang may naaalala ako. Mabilis ang kanyang paghinga. Unti-unting bumabalik ang mga alaalang matagal na yatang itinago sa kanyang isip. Mga sigaw, dugo, sunog, at isang lalaki na may malalim at malamig na tinig. Patayin ninyo ang bata. Napadilat si Samuel. Nanlalamig ang buo niyang katawan. Siya, bulong niya. Narinig ko siya. Hindi nagsalita si Luna. Dahil alam nitong nagsisimula ng magising ang mga alaala ni Samuel. Biglang yumanig ang lagusan. Napatingala silang dalawa. May kung anong mabigat na dumadaan sa ibabaw nila at tila sinusundan sila nito. Bilis, sabi ni Luna. Muli silang tumakbo. Habang lumalalim sila sa lagusan ay mas lumalamig ang hangin. Ngunit may kakaiba ring nararamdaman si Samuel. Mas lumalakas siya, mas luminaw ang kanyang pandinig. Naamoy niya maging ang basa at lumot na nakakapit sa mga bato. At pinaka nakakatakot sa lahat. Mas lumalakas din ang gutom niya. Bigla siyang napahinto. Naningkit ang kanyang mga mata. Ano iyon? Napatingin si Luna. Sa dulo ng lagusan ay may mahinang liwanag. Ngunit hindi iyon ang napansin ni Samuel. Kundi ang amoy. Dugo. Sariwang dugo. At biglang kumirot ng matindi ang kanyang mga pangil. Napahawak siya sa bibig. Nanlaki ang mata ni Luna nang makitang humahaba ang kanyang mga ngipin. Samuel, huwag kang lalapit. Lumaban ka. Ngunit hirap na siya. Pakiramdam niya ay may mabangis na hayop na unti-unting nagigising sa loob niya. Kasabay noon ay may narinig silang mahinang ungol mula sa dulo ng lagusan. Mabilis na lumapit si Luna habang nakahanda ang kanyang mga kuko. Pagdating nila sa liwanag ay nakita nila ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa lupa. Sugatan ito at duguan. Marahil ay isa itong mga ngahoy na napadpad sa kagubatan. Mahina itong humihingi ng tulong. Tutulungan ninyo ako. Ngunit sa pandinig ni Samuel, hindi iyon simpleng tao, kundi isang nilalang na puno ng mainit na dugo. Naamoy niya iyon. Narinig ang tibok ng puso nito. Dog! 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 Unti-unting namula ang kanyang mga mata. Samuel, babala ni Luna, ngunit hindi na siya makasagot. Pakiramdam niya nawawala na ang kanyang isip. Mabilis siyang napalapit sa matanda at nang tingnan siya ng sugatang lalaki. Nakita nito ang mapupulang mata at matutulis na pangil ni Samuel na puno ng takot ang mukha nito. Aaswang, biglang napahinto si Samuel. Parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya ang salitang iyon. Aswang, yun na ba siya ngayon? Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa nanginginig na matanda. At sa unang pagkakataon, natakot siya sa sarili niyang anino. Nanginginig ang kamay ni Samuel habang nakatitig sa matandang lalaki sa sahig. Aswang. Halos pabulong lamang iyong nasabi ng matanda, ngunit sapat na iyon upang tumagos sa kanyang dibdib. Unti-unting umatras si Samuel. Pakiramdam niya ay biglang naging masikip ang lagusan. Mas mainit ang dugo sa kanyang katawan. At mas malinaw ang tibok ng puso ng matanda. Dug, dug, dug. Parang martilyong paulit-ulit na tumatama sa kanyang isip. Samuel, mahinang tawag ni Luna.
Ngunit hirap na siyang makarinig ng maayos. Nakatitig lamang siya sa sugatang leeg ng matanda kung saan mabagal na tumutulo ang dugo. Mainit, sariwa. At sa bawat patak ay tila may bahagi ng kanyang pagkatao na nawawala. Biglang sumigaw ang matanda nang mapansin ang pagbabago sa kanyang mukha. "Huwag! Maawa ka!" Parang may kung anong bumasag sa loob ni Samuel. Mabilis siyang napaatras at napahawak sa ulo. "Huwag!" Paos niyang bulong sa sarili. Lumapit si Luna at mahigpit siyang hinawakan sa magkabilang balikat. "Tingnan mo ako." Ngunit hirap na siyang kontrolin ang paghinga. "Gutom ako." Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na sasabihin niya ang mga salitang iyon na parang hayop. Tahimik na napapikit si Luna. At pagkatapos ay gumawa ito ng bagay na ikinagulat niya. Dahan-dahan nitong inilapit ang sariling kamay sa kanyang bibig. At saka nito sinugatan ang sariling palad gamit ang matulis na kuko. Agad bumuhos ang dugo. Mainit, mabango. Napadilat si Samuel habang mas lalong lumakas ang gutom sa kanyang loob. "Luna, anong ginagawa mo? Tumingin ka lang sa akin." Unti-unti nitong inilapit ang dugo ang kamay sa kanya. "Hindi mo kailangang pumatay. Ayoko, kontrolin mo." Ngunit sa sandaling naamoy niya nang buo ang dugo ni Luna May kung anong tuluyang naputol sa loob niya. Mabilis niyang hinawakan ang kamay nito. At bago pa niya mapigilan ang sarili kumagat siya. Napapikit si Samuel habang naramdaman ang mainit na dugo na dumaloy sa kanyang bibig. Kasabay noon ay ang kakaibang lakas na mabilis na kumalat sa kanyang katawan. Parang muling nabuhay ang bawat ugat niya. At sa unang pagkakataon mula nang makagat siya na wala ang sakit. Ngunit nang matauhan siya sa kanyang ginawa ay mabilis siyang napaatras. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa dugo ang kamay ni Luna. Hindi siya makapaniwala. Talagang ginawa niya iyon. Unti-unting pinunasan ni Luna ang dugo sa kanyang palad. Hindi ito natatakot, bagkus ay tila naaawa pa. "Kita mo?" Mahina nitong sabi. "May paraan para lumaban." Ngunit hindi iyon ang nararamdaman ni Samuel. Sa halip ay lalo siyang natakot. Dahil may bahagi ng kanyang sarili ang nasiyahan sa lasa ng dugo. At iyon ang pinakakinatakutan niya. Biglang yumanig ang lagusan. Mas malakas kaysa dati. Kasabay noon ay ang napakalalim na ungol mula sa likuran nila. Nanigas si Luna. "Nahanap tayo." Mabilis itong tumayo at tinulungan ang matandang lalaki na makatayo. "Kaya mo bang maglakad?" Tumango ang matanda kahit nanginginig. Salamat." Ngunit bago pa sila makaalis, may mahahabang kuko na biglang bumaon sa dingding ng lagusan. Nabiyak ang bato. At mula roon ay dahan-dahang sumilip ang nagliliyab na mata ng halimaw. Siya na naman. Mas malaki na ngayon ang anyo nito. Halos mapuno ng katawan nito ang lagusan habang nakangisi. At heto na nga siya. Napaatras ang matandang lalaki sa takot. "Diyos ko!" Ngunit hindi inalis ng halimaw ang tingin kay Samuel. "Naamoy ko na." Paos nitong sabi. "Gumigising na ang tunay mong pagkatao." Mabilis na humarang si Luna. Hinding-hindi siya magiging katulad ninyo. Biglang natawa ang nilalang. "Katulad namin?" Unti-unti itong gumapang palabas ng dingding. Mas mataas ang dugo niya kaysa sa aming lahat. Unti-unting bumigat ang paghinga ni Samuel. "Tumahimik ka." Ngunit hindi tumigil ang halimaw.
Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Itinuro nito si Samuel gamit ang mahabang kuko. Ang ama mo ang hari ng mga sinaunang aswang. Tumigil ka, at ikaw ang tagapagmana niya. Biglang sumabog ang galit sa loob ni Samuel. Sa isang iglap ay mabilis siyang sumugod sa halimaw. Maging siya'y nagulat sa bilis ng kanyang kilos. Parang kusang gumalaw ang katawan niya. Mabilis niyang nasuntok ang mukha ng nilalang hanggang bumangga ito sa dingding ng lagusan. Nayanig ang buong paligid. Nanlaki ang mata ni Luna. Samuel, maging halimaw ay tila nagulat. Pagkatapos ay ngumisi ito. Ayan, iyan ang dugo ni Ravek. Ngunit galit na si Samuel. Hindi na niya alam kung sarili pa ba niya ang kumikilos. Mabilis siyang sumugod muli at paulit-ulit na sinuntok ang halimaw. Tumalsik ang maitim na dugo sa bato. At sa bawat suntok mas lumalakas siya, mas bumibilis, mas nagiging mabangis, hanggang sa biglang marinig niya ang sigaw ni Luna. Tama na! Parang nagising siya. Bigla siyang napahinto habang hinihingal. At doon niya nakita ang sarili. Ang kanyang mga kamay may mahahabang kuko na. Ang kanyang mga mata namumula. At ang halimaw sa ilalim niya, halos durog na ang mukha. Unti-unting umatras si Samuel habang nanginginig. Ano ba ako? Tahimik na tumayo ang halimaw. Kahit wasak ang kalahati ng mukha nito ay unti-unti iyong naghihilom. At habang tumatawa ito, dahan-dahang nagsalita. Malapit nang magising ang ama mo. Nanlaki ang mata ni Luna. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi ang halimaw. At kapag tuluyan siyang nagising, unti-unti nitong itinuro ang kailaliman ng kagubatan. Lalamunin ng gabi ang buong bayan. Naging napakatahimik ng lagusan matapos marinig ang sinabi ng halimaw. Lalamunin ng gabi ang buong bayan. Parang malamig na bangungot na dahan-dahang yumakap sa dibdib ni Samuel ang mga salitang iyon. Unti-unti siyang napatingin kay Luna. At sa unang pagkakataon, nakita niyang totoo ang takot sa mukha nito. Hindi simpleng pangamba, kundi takot sa isang bagay na matagal na nilang iniiwasan. Hindi maaari, mahina nitong sabi. Ngunit muling tumawa ang halimaw, paos, malalim, parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Matagal na naming hinihintay ang pagbabalik niya. Mabilis na humigpit ang kamao ni Samuel. Nasaan siya? Unti-unting ngumisi ang nilalang. At gusto mo siyang makita? Sumagot ka! Biglang sumiklab ang galit sa loob ni Samuel. Sa isang iglap ay mabilis niyang sinunggaban ang leeg ng halimaw at marahas na itinulak iyon sa dingding ng lagusan. Nabiyak ang bato sa lakas ng pagkakatama. Maging si Samuel ay nagulat sa sariling lakas, ngunit mas lalong lumawak ang ngiti ng halimaw. Ramdam mo na ba? Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Samuel. Masarap ang kapangyarihan, hindi ba? Nanlaki ang mata ni Samuel dahil may bahagi ng sarili niyang gustong sumang-ayon at iyon ang kinatatakutan niya. Biglang sumigaw si Luna. Samuel, pakawalan mo siya! Parang biglang nagising ang isip niya. Mabilis niyang itinapon palayo ang halimaw. Huminga siya ng malalim habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na niya kilala ang sarili niya. At habang tumatagal, mas lalo siyang nawawala. Tahimik na tumayo ang nilalang habang unti-unting naghihilom ang mga sugat nito. Hindi mo mapipigilan ang dugo mo. Biglang dumilim ang paligid. Kasabay noon ay ang marahas na pagyanig ng buong lagusan. Mula sa malayo ay may narinig silang napakalalim na dagundong, parang may dambuhalang bagay na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Nanigas si Luna. Huwag mong sabihing...
Ngunit hindi na nito natapos ang sasabihin. Dahil biglang gumuho ang bahagi ng lagusan sa kanilang likuran. Bumagsak ang malalaking bato habang mabilis na lumabas ang maitim na usok mula sa kailaliman. Kasabay noon ay isang nakakabinging sigaw. Hindi iyon tunog ng tao, hindi rin hayop, parang pinaghalong iyak, galit, at gutom ng isang sinaunang nilalang. Napaluhod ang matandang lalaki sa takot. Ano iyon? Tahimik na napatingin si Luna sa kailaliman ng lagusan. At saka ito marahang nagsalita. Gising na siya. Mabilis na lumamig ang paligid. Unti-unting namatay ang ilaw ng lampara. At sa gitna ng kadiliman, may dalawang nagliliyab na matang dahan-dahang lumitaw mula sa kailaliman. Mas malaki iyon kaysa sa mata ng halimaw na kaharap nila. Mas mabigat, mas nakakatakot. Pakiramdam ni Samuel ay unti-unting humihinto ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig siya roon. At kasabay noon may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang katawan. Hindi takot, kundi pagkilala. Parang may bahagi ng kanyang kaluluwa ang nakakakilala sa nilalang sa dilim. Mabagal na umugong ang malalim na tinig mula sa kailaliman. Anak! Nanlaki ang mata ni Samuel. Hindi gumagalaw ang mga labi ng nilalang, ngunit malinaw niyang naririnig ang boses nito sa loob ng kanyang isip. Lumapit ka sa akin. Napahawak si Samuel sa ulo. Parang may kung anong humihila sa kanya. May kung anong tumatawag mula sa kanyang dugo. Samuel! Sigaw ni Luna habang hinahawakan siya, ngunit hirap siyang gumalaw. Ang mga mata sa dilim parang kayang kontrolin ang buong katawan niya. Unti-unting lumapit ang nilalang mula sa kadiliman, at sa bawat hakbang nito ay nanginginig ang lupa. Dahan-dahang luminaw ang anyo nito sa mahinang liwanag. Napakataas. Halos sumayad ang ulo nito sa kisame ng lagusan. May malalaking pakpak itong tila gawa sa usok at dilim. Mahaba ang buhok at ang mukha halos kamukha ni Samuel. Ngunit mas mabagsik, mas malamig, mas halimaw. Unti-unting bumagsak ang tuhod ni Samuel. Ama, ngumiti ang nilalang. At nang ngumiti ito, lumitaw ang napakahahabang pangil nito, si Datu Rahvek, ang hari ng mga sinaunang aswang. Tahimik itong lumapit kay Samuel habang ang lahat ay tila natutulala sa takot. Maging ang halimaw na kanina'y nagyayabang ay nakayuko ngayon na parang alipin. Napakatagal kitang hinintay, sabi ni Rahvek. Hindi makapagsalita si Samuel. Pakiramdam niya ay may mabigat na puwersang pumipigil sa kanyang katawan. Unti-unting iniangat ni Rahvek ang kamay nito at marahang hinawakan ang mukha niya. Mainit ang palad nito. Parang tao, ngunit ang mga mata nito punong-puno ng dilim. Masyado ka nang matagal nagtago sa mga tao. Mabilis na umiling si Samuel. Hindi ako katulad mo. Biglang natahimik ang buong lagusan. At pagkatapos tumawa si Rahvek. Ngunit hindi iyon masayang tawa, kundi tawang puno ng awa. Ayan din ang sinabi ng iyong ina noon. Nanlaki ang mata ni Samuel. Ano? Unti-unting nawala ang ngiti ni Rahvek. At sa unang pagkakataon, may lungkot na dumaan sa mukha nito. Mahal ko ang iyong ina. Tahimik si Luna. Maging ang matandang lalaki ay hindi makagalaw. Ngunit pinili niya ang mga tao kaysa sa akin. Unti-unting humigpit ang hawak ni Rahvek sa mukha ni Samuel. At ikaw ang iniwan niyang sugat sa aking buhay. Naramdaman ni Samuel ang biglang pag-init ng dugo niya. Parang tumutugon ang kanyang katawan sa presensya ng ama.
At sa pinakaloob ng kanyang isip, may boses na bumubulong. Sumama ka sa kanya, tangapin mo kung sino ka. Ngunit kasabay noon, naalala niya ang mukha ng mga taong pinrotektahan niya bilang sundalo, ang mga kasamahan niya, ang mga inosenteng mamamayan. At si Luna, mabilis niyang itinulak palayo si Rahvek. Ayaw kong maging halimaw! Biglang naging malamig ang buong paligid. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Rahvek. At sa unang pagkakataon, nakita ni Samuel ang tunay na galit ng ama niya. Nagliyab ang mga mata nito at ang buong lagusan ay nagsimulang manginig. Kung ganon, unti-unting lumawak ang mga pakpak ng hari ng gabi. Pipilitin kitang tanggapin ang iyong dugo. Wakas,